Wala pala ako. Naka-mute pala ako. Okay, so maraming magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ayan. So narito po muli tayo para sa ating our live again po. At narito po muli tayo para sa ating friendly debate. Ayan. Sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao and Brother Rodolfo Calonia. Ayan. RCC po ito at isa pong ayan isang born again Christian. Okay, so para po sa ating topic ngayon, gabing ito, ayan, patutunayan po na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi po tatag ni Kristo. Ayan. So ang ating pong affirmative dito ay si Brother Rodolfo Calonia at yung siyempre negate naman po ito ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. Ayan. So kilala nyo na po ito. Ayan. Suki po yan dito. So pa-share po nung ating live mga kapatid at sana po samahan nyo kami dito. Ayan. Comment lang po kayo dyan sa atin at tayo po ay makinig sa pag-uusap ng ating dalawang maginoong debatista po natin na ito. Okay, so syempre bago natin simulan yung ating debate na magaganap sa gabing ito, ay bigyan po muna natin ng tig-isang minuto, kahit tig-isang minuto po, na magpakilala po yung ating dalawang kapatid na ito at sabihin po natin kung ano yung inaasahan at titindigan sa debating ito. Okay, so inahin na natin po si Brother Rodolfo, ayan, ng RCC. Okay, so minuto, brother. Pakilala ko po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Jun Calonia. Real name ko po ay Rodolfo P. Calonia Jr. Ako po ay dating pastor at TV evangelist po using Sola Scriptura. Isa din po akong KBP member po and political analyst dito sa amin. And dati po akong pastor at TV evangelist pero noong 2012 po ako po ay voluntaryo na sumapi sa simbahang Roman Catholic Church. Though I'm a debater po before, pero medyo almost nasa 7 to 9 years na din po ako nag-stop sa debate. And this is my first time po na makipag-debate ulit after how many years. And this is the first time na online pa. No, first time ko sa online. Pero excited po ako kasi nakikita ko itsura pa lang ng aking katunggali, guwapo. Alam ko mabait to si Brother Mark, no. Tutulungan ako dito kung ano yung mga dapat na maibahagi namin na may matutunan din yung mga tao na nakikinig. So, ulit, I'm Brother Jun Calonia, a former pastor and TV evangelist using Sola Scriptura, but now proud member of the Roman Catholic Church. Maraming salamat po. Hey, maraming salamat sa iyo, kapatid na Brother Rodolfo or Brother June. Ayun, Kalunya ng RCC. Okay, so syempre, kilala nyo na po ito. Pero syempre, magpapakilala pa rin po siya para sa ating mga viewers na hindi pa po nakakakilala sa kanya. Bro Mark? Okay. Mapagpalang gabi sa lahat, sa bubo ng punto per punto, ng In Defense, sorry. At ayun, excited ako na makatalakayan si Brother Rodolfo dahil yung nabanggit nga niya na galing siya sa pagiging protestante at lumipat sa at naniniwala ako dahil nagkausap na rin kami kahapon, ito talaga kalalabasan ng aming talakayan ay talagang friendly debate. Oo, talagang talagang aralan lang, talakayan lang talaga, purong lang talaga. Salita ng Diyos at bahagian lang po talaga. Wala dito yung sino magaling at attacking personal dahil ang aming maghahari dito yung kung ano yung salita ng ang katuruan ng ating Diyos. Kaya manatili po kayo hanggang tapusin niyo po hanggang sa dulo dahil po marami po kayo matutunan. Yun lang po, maraming salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Mark. Okay, so ayan, bago po natin simulan, syempre yung ating debate na ito or ito pag-uusap na to ay
babasahin po muna natin yung ating magiging rules po sa debate na to. Okay? So, debaters, makinig po. Okay, so eto na po yung ating rules sa debate. So, rule number 1, ayan, makinig po tayong mabuti ha. Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Ayan, maximum. At kung titigil po yung sumasagot ng at least 3 seconds, ayan, mag-the next question po yung moderator. At number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago po magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Ayan, so magsasabi ng moderator ng next question, okay? Number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, ayan, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Let's say for example, sa cross-exam, nagtanong yung ating nagko-cross at hindi sasagutin na sumasagot, kailangan magpaliwanag siya ng 10 segundo bakit hindi niya sasagutin at yun na yung pinakasagot sa tanong na yun. Okay, number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon lamang sa tanong. Okay, wait lang po yung aming aso. Maingay. Okay, number 5, sa first stand, ayan, doon lamang po dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo. At sa rebuttal, doon na lamang po pwedeng itanong ang lahat. Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at idaragdag naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman po ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag, 1 objection lamang po at hanggat maaari ay huwag po susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, wala po tayong objection. Okay? Number 8, hindi po pinapahintulutan ng mga physical atake tulad ng mga pagmumura na nakasanayan. So, ibig sabihin, yung ating pong mga unnecessary words, yung mga tanga, bobo, walang isip, walang pinag-aralan, at yung pong mga ibang words na hindi naman po nararapat na gamitin sa debating ito at sa pagpapaliwanag ng iyong pinananampalatayanan ay mahigpit po na ipinagbabawal dito sa debating ito, okay? So number 9, no challenge question. Wala po tayong mga tanong na paano kung mabasa ko ay hindi po pinapayagan na maitanong. Okay, number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debate na ito. At ang oras po na kanila pong napagkasunduan sa debating ito or yung atin pong usual na ginagamit na oras sa debate na to ay 10-7 at syempre yung final conclusion ay 5 minutes. Okay, debaters, agree po ba tayo dito? Yes, Agree. Okay, ayan. Okay, so thank you. Maraming salamat. At syempre, simulan na natin ang isang napakagandang topic na to. Okay, so again, ang magdi-debate po, so ayan, Melchor David Manalili is watching. Nanonood po siya ngayon dun sa atin sa comment section. Okay, nanonood siya sa live. At ang topic po na kanilang pag-uusapan sa gabi na ito ay patutunayan po ng Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi tatag ni Kristo. Okay? So ang ating pong affirmative ngayong gabi ay si Brother June Calonia, ayan, ng RCC, at ang ating po negative side ay si Brother Mark Romero Umbao, ayan. So nagtatanong po si Bromel. Okay, so kung ready na po yung ating, so dito po sa aking right side ay may makikita po kayo ditong orasan. So nakikita nyo naman po yan at dyan nyo po makikita kung malapit na kayong matapos. Okay po? Okay, Brother June, Brother Rodolfo, ready na? Okay, paki-unmute. Okay. Dito mo ba? Dito mo. Okay, so 10 minutes po tayo ha. Yes po, bro June. Okay na? Okay. Okay, sige. Klaro naman. Okay, so 10 minutes. Time start now. Father, Son, Spirit. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat.
Ako po si Brother Jun Calunya, former pastor and TV evangelist po using Sola Scriptura, na ngayon po ay proud member ng Roman Catholic Church. Isang napaka-saya para sa magandang gabi para sa ating lahat, mga kapatid, no? Ang trabaho ko po ngayon, para lang sa mga makikinig, ay patunayan po, affirmative po ako, patunayan na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi tatag ni Kristo. So klaruhin ko po, ang trabaho ko po ay affirmative, ang trabaho po ng aking katunggali na si Brother Mark Umbao ay negative. Kumbaga, sisirain niya, gigibain niya kung ano yung pahayag ko. Unang punto po para sa ating lahat, hindi po talaga tatag ni Panginoong Hesukristo ang simbahang tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church sapagkat walang mababasa sa Biblia na si Kristo ay may tinatag na simbahan na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun po ang pinakaunang punto ko. Sapagkat wala pong mababasa sa Biblia na si Kristo po ay nagtatag ng simbahan na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Church. Pangalawa, wala pong mababasa sa Biblia na ang simbahan nila ni Brother Mark Umbao na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Church ay na sa panahon na ni Kristo. Wala pa po yan. Bago lang po yan. Kasi nung nag-uusap kami ni Brother Mark kahapon at nung mga nakaraang araw na nagchat-chat kami, nabanggit niya sa akin na siya po ay membro ng Lord Jesus Christ Universal Ministry Church since birth po. At ang head pastor po nila ay ang papa niya mismo, yung father niya mismo. Sa makatwid, hindi po talaga ito tatag ni Kristo na mababasa sa Biblia kung saan binanggit ni Kristo na siya ay nagtatag ng simbahan noong unang siglo pa lamang, first century. Hindi po itong bagong sulpot na simbahan na bagong lumitaw lang na ang pangalan po ay Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun po ang pangalawa na hindi po talaga yun tatag ni Kristo. Pangatlong punto po, wala pong mababasa na standard references. Uulitin ko, wala pong mababasa na standard references na nabanggit o nakasulat na si Kristo ang nagtatag sa simbahan nila ni Pastor Mark na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. So napakaklaro, malinaw po mga kapatid, kung batayan ay Biblia at ang batayan ay standard references, wala pong mababasa na pwedeng gamitin na patunay o para kontrahin ni Brother Mark ang aking statement o pahayag na ito po ay hindi tatag ni Kristo. Kasi po, ang trabaho po ng aking katunggali na si Brother Mark ay negatibo. Sa makatwid, dapat niya kontrahin ang aking pahayag na walang mababasa sa Biblia na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church kung saan napabilang since birth ang ating katunggali na si Brother Mark Umbao. Wala pong mababasa na ito po ay tatag ni Kristo. At pangalawa, dapat din niya gibain ang aking pahayag nang sinabi ko na walang mababasa sa anumang standard references na nakasaad o nakasulat o nakasabi na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay tatag ni Kristo. Sapagkat ako po bilang afirmatibo ay sinasabi sa inyong lahat na nakikinig ngayon at nanonood ng debating to, maginoong debating to, na
Ang aking katunggali ay si Brother Mark Umbaw. Sa inyong lahat po, sinasabi ko po, pag pinag-usapan, biblical, mga kapatid, wala pong mababasa kahit isang bersikulo sa Biblia na nakasulat na tatag ni Kristo ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Uulitin ko, wala po ni isang bersikulo sa Biblia na nakasulat na nabanggit doon na si Kristo ang siyang nagtatag ng Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. At wala ni isang pahayag na mababasa sa anumang standard references na nakasulat na si Kristo ang nagtatag sa simbahan nila ni Brother Mark Umbaw na ang pangalan ay Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Mga kapatid, bakit ko binibigyang diin na wala sa Biblia yan, na hindi mababasa yan, sapagkat ang tema na napagkasunduan namin ay afirmatibo ako at patutunayan ko na ito ay hindi tatag ni Kristo. Kaya sinasabi ko sa inyong lahat, yan si Brother Mark bilang nasa negatibo side o negative side, kailangan sabihin niya kontra sa statement ko na walang mababasa na si Kristo ang siyang nagtatag o kahit isang bersikulo man lang na mababasa sa Biblia na nakasabi na si Kristo ang siyang nagtatag sa simbahan nila ni Pastor Mark na ang pangalan ay Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Dapat gibain niya yan. Dapat magbigay siya kahit isa man lang na bersikulo na mayroong nakasulat na sinabi ni Kristo na siya ang nagtatag ng simbahan nila. Kasi ang trabaho ni Brother Mark, uulitin ko, siya ang nasa negative side. Dapat opposite, kontrahin niya ang kanyang statement kung ano man ang statement ko. Mga kapatid, tandaan nyo, simplihan lang natin to, ilagay natin sa ating isipan, ito yung pahayag ko, walang mababasa sa Biblia na nakasulat na si Kristo ang siyang nagtatag sa simbahan nila ni Brother Mark Umbaw kung saan siya ay member since birth according to him, and also according to him, ang head pastor nila ang kaniyang ama. Again, walang mababasa sa Biblia na si Kristo ang nagtatag. Kaya aasahan ko po na si Brother Mark na aking katunggali bilang nasa negatibong side, dapat sabihin niya mayroon kahit isa man lang kasi ang pahayag ko wala ni isa. Dapat sabihin niya na mayroong mababasa kasi yun ang opposite ng sinabi ko na walang mababasa. Dapat sabihin niya may mababasa. Another point, ang pahayag ko bilang sa afirmatibo, sinasabi ko sa inyong lahat, ito si Brother Mark, wala siyang maibibigay kahit isa man lang na standard references na magsasabi na si Kristo ang nagtatag ng simbahan nila ni Brother Mark na ang pangalan ay Lord Jesus Christ Universal Church. Yan po, simplihan lang natin mga kapatid. Tandaan yung dalawang punto ko ha. Ang pahayag ko, walang mababasa sa Biblia na si Kristo ang nagtatag sa simbahan nila ni Brother Mark Umbaw na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Dahil yan po ang paksa namin. Diyan po nakafocus kami. Dapat ang itatanong niya mamaya ay direct po sa topic namin kung saan sinasabi ko na wala po kahit isang verse. Dapat doon siya nakafocus magtanong sa aking statement. In addition to that statement, sinabi ko rin sa aking pahayag mga kapatid na wala ring maibibigay yan si Brother Mark kahit isang standard references na magsasabi. Okay, time is up. Time is up. Time is up po.
Okay. Sige po, sige po. Sige Okay. po. Maraming salamat Time's po. up. Yun lang po ang aking Ayan. bain ni Brother Mark. Yes po, ayan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Brother June. Okay, so dako na po tayo para sa 7 minuto na pagtatanong ng ating negative side. Okay, so yung pong ating yung pong ating 20 seconds sa pagsagot ay narito po sa akin ha. So maririnig niyo po yan siguro. Okay? Okay, Bro Mark, okay na? Yes, ready na po. Okay. Sige, Bro June, paki-unmute. Nakamute ka, okay. Okay, 7 minuto, time start now. Tanong. Unang tanong ko, kapatid, kapag hindi po ba mamabasa yung pangalan ng iglesia sa scripture o sa Bible, ibig sabihin po ba hindi yon iglesia ni Yahushua? Oo o hindi? Categorical? Hindi. Categorical. Okay, type post tayo. Yeah, ulitin mo, categorical yun. Ulitin yung tanong. Stop. Sige. Sige, Okay. paki-rephrase ulit. Okay. Kung hindi mababasa yung pangalan ng iglesia sa Holy Scripture, sa Bible, patunay ba ito na yung iglesia ay hindi iglesia ni Yahushua, hindi iglesia ni Yahushua o iglesia ni Yahushua? Oo o hindi? Pamantayan ba yun? Ito, Categorical. sagot. Kasi Okay, kung sige. objection mo na, bakit Okay, gumagamit type ng post. pangalan, hindi po Jesus ang ginagamit ni Brother Mark? Ah, Kasi Okay. yung tema namin ay patutunayan na hindi tatag ni Kristo. Dapat kay Kristo siya makapokus na gumamit ng pangalan, hindi ibang pangalan. Counter ako. brother, yan. Okay, sige. Ano Counter counter mo, Bro Ang Mark? counter ko, way ko yun para ipakilala yung sacred name, yung original Hebrew name ni Yahushua. Way ko yun, kaparaanan ko yun para maging aware or maging ipakilala ko, maging kung ano ang tao, makilala nila sa original na pangalan, yung ating tagapagligtas. Yun ang purpose ko. Kaya pasensya na po kung nagagamit yung pangalang Yahushua. Yun lang po. Okay, sige, ganito. Brother June, so si Bro Mark at kilala na po yan dito ng lahat, whether gumamit siya ng Yeshua ay okay lang po yun kasi ang pagkaintindi naman natin doon ay si Jesus din po yun. Okay? So, hindi natin siguro i-focus siya doon. Okay? Sa topic tayo. Okay, siguro. Sasagot ka na, Bro June. Sige. Okay, siguro. Categorical muna. Sagot muna ng categorical. Then, paliwanag po tayo ng 20 seconds. Okay po? Sige po. Kasi na po sa tanong po para makasagot ako. Sige, Bro Mark, ano daw muli, bago ko i-start yung oras mo. Kung hindi Paki-rephrase. kung hindi mababasa yung pangalan ng iglesia sa Holy Scripture or sa Bible, yung ba ay patunay na yung iglesia ay hindi iglesia ni Yahushua? Oo o hindi? Categorical. Hindi po basihan na mabasa ang pangalan, ngunit kung reperado naman sa bago lang lumitaw na simbahan na ang pangalan ay Lord Jesus Christ Universal Ministry Church, ay hindi po talaga yon ang iglesia. Okay, next question tayo. Follow-up question. Bakit doon na lang tumayo ang iyong presentation na hindi mababasa yung na itinayo ni Yahushua ang Lord Jesus Christ Universal Ministry sa Bible o sa Scripture, doon ka na lang tumayo na dinepende ang iyong presentation. Bakit doon na lang ikaw tumindig? O hindi pala pamantayan yan? Sagot? Ito yung sagot. Hindi lang po doon sa biblical na hindi mababasa kasi dalawa po ang ginamit ko sa aking presentation. Una po, sa aking presentation ay sinabi ko na hindi mababasa sa Biblia. Pangalawa po, sa aking presentation sinasabi ko, hindi rin po mababasa sa nakasulat sa anumang standard references. Kasi for me... Okay, next question tayo. Sunod na question ko, kaibigan. Sang talata na pamantayan ang pangalan ng iglesia para masabing ito ay iglesia na Yahushua? Saan mo talata mababasa sa Holy Scripture pamantayan yung pangalan para masabi mong yan ay iglesia ni Yahushua? Saan talata? Hindi ko po binanggit sa aking stand na
pamantayan po ang pangalan. Ang sinabi ko lang po sa aking stand ay hindi mababasa sa Biblia at referensya ang simbahan kung saan po kayo napabilang, Brother Mark Umbaw. Okay, next question. May mababasa po ba na kailangan bigyan ng pangalan ang iglesia ni Yahushua? Meron po ba kayong mababasang talata na hinihingi, kailangan, pinag-uutos na kailangan bigyan ng pangalan ang iglesia ni Yahushua? Meron mong talata? Sagot. Ang sagot po, wala po kung sinasabi na ganyan na kailangan bigyan ng talata sa aking stand. Ang sinabi ko lang sa aking stand na ang grupo kung saan napabilang si Brother Mark na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi mababasa sa Biblia at referensya. Yun ang sagot. Next question. Next question ko, tama po ba na yung iglesia na Yahushua, ay kailangan manatili sa ipinangaral ni Yahushua at ng mga apostol? Tama po ba na dapat ang iglesia ni Yahushua ay nananatili sa kanyang pinangaral, sa pangaral ni Yahushua at ng mga apostol? Kailangan bang manatili? Oo o hindi? Categorical? Oo, kailangan manatili, ngunit ito po ay hindi referado sa iglesia kung saan po kayo napabilang, sapagkat ang iglesia kung saan po kayo napabilang ay bago lang po lumitaw at hindi po yan ang tinutukoy sa Biblia. Yan po ang sagot. Next question. Makatwiran po ba, kaibigan, makatwiran po ba na ang pamantayan ng iglesia ni Yahushua ay biblical at nasa tamang katuruan? Yung iglesia ni Yahushua dapat nakabase sa Bible, sa scripture, at kailangan yung nasa tamang katuruan? Oo o hindi? Putol-putol yung tanong, pakiulit po, Okay. dapat isa lang. Okay, sige. Typos tayo. Paki-rephrase ulit, Brong Mark. Okay. Makatwiran ba? Tama po ba na yung iglesia ni Yahushua dapat biblical? Okay? Nakabase sa scripture. At ang katuruan ay nasa katotohanan at tamang katuruan. Tama po ba na dapat ganon ang katangian ng iglesia ni Yahushua? Tama o hindi tama? Sagot. Tama, ang katangian po at ang katuruan ay sang-ayon po sa Biblia. Ngunit ito po ay hindi referado sa iglesia kung saan po kayo napabilang, Brother Mark, sapagkat ang iglesia kung saan kayo napabilang ay bago lang lumitaw na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun po ang sagot. Next question. Next question, naniniwala po ba kayo na ang iglesia ni Yahushua ay isinilang sa araw ng Pentecostes? Naniniwala rin po ba kayo doon? Oo o hindi? Oo, Categorical? naniniwala po. Kaya po ako tumindig na hindi po kayo yon kasi wala pa po ang iglesia kung saan po kayo napabilang na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun po ang sagot. Aware po ba kayo na yung mga born again, yung oneness born again, ang nakatupad ng mga ginawa, isinagawa sa araw ng Pentecostes? Aware po ba kayo? Oo o hindi? Pakiulit. Okay, time pause tayo. Sige, Aware, ulit. aware po ba kayo? Alam niyo po ba na yung oneness born again ang nakaganap ng ginawa nila sa araw ng Pentecostes kung saan isinilang ang iglesia? Aware po ba kayo? Alam niyo po ba yan? O hindi niyo alam o alam niyo? Sagot. Alam ko po, ang tunay na born again na tatag ni Kristo, siyang nakagawa po at hindi po yung simbahan na bago lang sumulpot, lumitaw kung saan kayo napabilang, Brother Mark, na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun po ang aking sagot. Alam niyo rin Next po ba? question. Next question. Alam din po ba niyo na ang born again, yung Lord Jesus Christ na Universal Ministry na sinasabi mong hindi tatag ni Yahushua ay nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua na kabaliktaran ng samahan na inaaniban mo ngayon? Aware po ba kayo doon o hindi? Sagot. Ang tanong po ay sasagutin ko ng aware, ngunit hindi po ako sang-ayon sa statement sa tanong, sapagkat sa pagkakaunawa ko, tama po itong inaniban ko at hindi po yan ang simbahan na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church na bago lang po lumitaw. Yun po ang sagot ko. Next question. Tama po ba na mabautismuhan
sa pangalan ni Yahushua. Tama po ba? Tama o mali? Objection, moderator. Time Hindi sa pause. object, pero lumilihis na kasi yung main topic namin is to prove if the Lord Jesus Christ Universal Church is founded by Christ o hindi. Yun po kasi yung tema namin. Umabot na kami sa bautismo, umabot na kung saan-saan. Hindi sana ako mag-object, pero in order for us to follow the rules, kailangan mag-object ako. Brother Mark, focus lang po tayo sa tema. Okay, sige. Okay, may counter objection? Next question na lang. Wala. Next question na lang. Okay, next question tayo. Sige. Next question, sa anong paraan mo binabase kung bakit hindi kami hindi kami kabilang dun sa mga iglesia na isinilang sa Day of Pentecost? Ano yung pamantayan mo na bakit nasasabi mong hindi kami kabilang dun sa isinilang na iglesia sa araw ng Pentecostes? Ano yung pamantayan mo, kaibigan? Simple lang, kapatid. According to your statement, you are a member of the Lord Jesus Christ Universal Ministry Church since birth at ang head pastor nyo ay ang papa mo. Kaya wala kayong koneksyon sa panahon ng Pentecostes. Yun ang sagot. Okay, next Wave ko question. na po. Ay, pero Almost medyo time na rin po. matatapos na din. Okay, time pause, cancel. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Brother June, yung ating pong affirmative at syempre yung ating nag-cross-exam, si Brother Mark Umbaw. Ayan, dako na po tayo para sa wait lang po ha, 10 minutes. Okay, pero bago po yan, may nagpapa-shoutout po din sa comment section. Ayan, si Brother Florence Sandigan. Ayan, magandang gabi po sa iyo, bro. At si Brother Benedict Sibayan from Dubai. Ayan, magandang gabi po sa inyo at pa-share po nung ating live. Mga kapatid, si Burisa Inday. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Okay, dako na po tayo para sa 10 minuto na unang tindigan ng ating kapatid na si Brother Mark, ang ating po negative. Okay, Bro Mark, time start now. Okay, start na po ako. Okay. Habang ginigiba ko yung itinayo ng ating kapatid, simultaneously, itatayo ko na rin yung akin, sabay na, para ma-compare natin yung kanyang inaaniban at yung aking pinanggalingang iglesia. Okay? Nabanggit niya kasi hindi nababasa yung Lord Jesus Christ Universal Ministry sa Bible o sa Scripture, kaya daw hindi yan tatag ni Joshua. Halos doon na lang siya umikot. Okay? Tapos meron siyang referensya, although hindi naman kasi naniniwala sa mga referensya na sandalan para sa ating kaligtasan, kaya hindi ko na yun papakialaman. Yung referensya niya, hindi ko na pakikialaman kasi hindi naman ako naniniwala na pamantayan ang referensya para isandal natin ang ating kaligtasan. Okay, dito natin sa Bible. Okay, sabi niya wala akong talata na nagpapatunay na yung iglesyang aking pinanggalingan ay hindi iglesia ni Yahushua. Wala akong mababasa, walang talatang mababasang mapapatunayan ko yan, na yan ay iglesia ni Yahushua. Yung Lord Jesus Christ Universal Ministry ay iglesia ni Yahushua. Wala daw akong talatang mababasa. Hindi totoo yun. Verbatim, yes. Verbatim. Kasi ang ating kapatid, hindi siya yata aware na maraming kawan. Na kung saan sa Holy Scripture, maraming kawan na pag-iisahin. Yun yung denomination eh. Yun yung mga sekta-sekta, mga grupo-grupo. Okay? Yung sekta-grupo, yung mga sekta-grupo na yan, yung mga relihiyon na sinasabi nila, yan ay isa, masasabi kong may kakategorize ko siyang kawan. Okay? Pero, hindi nangangahulugan na hindi yan walang mababasang direkta or verbatim na si Yahushua ay tinatag yung Lord Jesus Christ Universal Ministry, hindi na yan iglesia ni Yahushua. Kung yan, ganyan ang pamantayan niya, pag binalik ko sa iglesyang inaaniban niya ngayon, mas lalong wala yung iglesia nila. Diba sa Scripture, walang mababasang Catholic, Roman Catholic. Wala. Okay? Tapos, ano yung mga nabanggit niya? Sabi niya, hindi pa daw nag-e-exist ang Lord Jesus Christ Universal Ministry sa panahon ni Yahushua. Okay? Kahit naman yung isinilang yung iglesia ng mga
isinilang yung iglesia sa panahon ng Day of Pentecost, wala na si Yahushua eh. Kaya hindi, doon pa lang, parang wala siyang naitayo. Di ba? Wala na siyang naitayo dahil nga, ang pamantayan niya, hindi pa daw nag-exist ang church namin sa panahon ni Yahushua. Lecturean kita, Brother Rodolfo. Kailangan mong alamin yung katangian ng iglesia ni Yahushua para malaman mong yan ang iglesia niya. Bibigyan kita ng 8 katangian ng iglesia na nagpapatunay na yan ang iglesia ni Yahushua. Una, ipinangaral at kay Yahushua mismo nagsimula. Okay? Paano nagsimula kay Yahushua? Kasi ipinangaral niya. Pinapangilin na, pinaglilihin niya na ang born again bago isilang sa araw ng Pentecost. Ipinaglilihin niya na ang born again, ipinapangaral niya na. Okay? Maraming talata yan, maubusan ako ng oras, 6 minutes na lang. Pangalawang katangian, nananatili. Tinanong kita, tama ba na dapat nananatili sa ipinangaral ni Yahushua at naipasa sa apostol? Yes, ke. Tama yun, brada. Tama na ang iglesia ni Yahushua ay dapat nananatili sa kanyang aral na naipasa sa mga apostol. Huwag kayong hihigit, huwag kayong lalabis doon. At ang samahan na inaaniban mo ngayon ay ang daming sakramento, ang daming idinagdag. Okay? Pangatlo, isinilang sa tubig at espiritu, tubig at espiritu, para tayo maibilang sa mystical body ni Yahushua. Meron po bang ang tawag ito? Ayun, kaya bilang totoong iglesia, kailangan natin ipanganak sa tubig at espiritu. Okay? Pang-apat na katangian, nakaganap ng tamang Eucharist, tamang komunyon, or sa amin, version namin, komunyon, kasi Eucharist nyo, physical. Yung aming komunyon, spiritual. Ayan. Yung sa inyo kasi, sa aral, pagdating sa aral, dyan nagkakaproblema. More on, ang pagano kasi more on physical eh. Pero ang more on sa nakikita, nahahawakan, yan ang pagano eh. Timang Eucharist nyo, di ba? Physical. Sa amin, komunyon namin, spiritual. Kasi yun ipinanganak na tayo sa espiritu eh. Hindi na tayo laman, hindi na tayo nakafocus sa kinakain ng napapakinabang na ating physical, kundi spiritual ang ating kinakain. Mahabang diskusyon pero yan yung mga katangian para malaman mo ang totoong iglesia. Panglima, wala na sa ilalim ng kautusan. Binili na tayo ng mahal na halaga at ito yung dugo ni Yahushua. Katiyakan ng kaligtasan. Balikan ko pala yung Eucharist, isa sa kahulugan niyan, osas, katiyakan ng kaligtasan. Okay? Balikan ko pala yung Eucharist, katiyakan niya ng kaligtasan. Kung saan, hindi walang katiyakan ng kaligtasan sa inyong inaaniban na samahan. Pang-anim, yung kaloob ng aming mga mangangaral, hindi sa pamamagitan ng succession, hindi sa pamamagitan ng votation, kundi galing sa isang espiritu. Lahat may talata kaya lang dahil sa may isang oras hindi ko na mabanggit yung mga talata. Tapos pang-7, katuparan ng 10:16, John 10:16, ano yun? Ano yung katuparan? Yung punong olibo, ikakabit kaming mga ligaw na olibo sa punong olibo. Okay? Yung nabanggit sa John 10:16, may unang kulungan, yung Hudyo, tapos may ibang mga kawan na pag-iisa na magkakaroon ng isang pastol. Yun yung katuparan ng born again. Bakit? Marami kaming dinadenomination eh. Natupad ba yan sa iglesyang sinasaniban mo? Inaaniban mo? Hindi. Tapos pang-8, ang iglesyang inaaniban ko ay protestante. Kung aware po kayo kapatid, si Yahushua at ang mga apostol, protestante sa laban sa Roman Empire. Okay? Nauulit sa panahon natin ngayon. Ano ba ang religion state ng nung panahon nung succession ng Roman Empire papunta kay Constantine, 'di ba? Ang state religion Catholic, 'di ba? Kaya may mga protestanteng pinagpapatay. Bakit? Kasi ganun din ang ginawa ng mga Roman Empire, sa panahon ni Yahushua, sa panahon ng mga apostol. Pinatay pabikte, binalatan ng buhay, sinunog. Katuparan, sabi nga, 'di ba, may talata, nauulit lang yung history, nauulit lang. Paano nauulit 'yan? Naganap ba ng
ng RCC yan sa kanila na sila ay protestante? Hindi. Pero ang born again protestanteng pinagpapapatay sa panahon ng Inquisition. Two minutes. Ngayon, balikan ko yung dalawang tinayuan ni Brother Rodolfo, no? Yun yung 8 katangian ng iglesia. Bawat isa doon, magandang pag-uusapan natin dahil halimbawa na lang yung nanatili sa aral niya, di ba? Ang RCC may 3 personang lahat ng 3 persona ganap na Diyos, wala kang mababasa sa talata niyan. Okay? 3 nagkaisa, walang mababasa. Ano lang ibig sabihin? Hindi nanatili. Okay? Hindi nanatili. Ngayon, bigyan ko din pala yung bautismo. Iniwasan ng ating kapatid dahil wala daw sa presentation niya. Pero pinag-uusapan natin, Brother Rodolfo, through church, patutunayan ko yung iglesyang pinanggalingan ko ang may katangian, sa kumpletong katangian ng iglesyang tinayo ni Yahushua. Okay? Lahat ng katangian na hinihingi ng scripture, hinihingi ng ating Diyos para maganap, ay present. Lahat ng katangian na yon nasa oneness born again. Nasa oneness, bakit? May isang Diyos, okay? May katiyakan ng kaligtasan. Ano pa? Nabautismohan sa kanyang pangalan na dapat nating ibigay si Yahushua na hindi pinagagawa ng samahan nyo. Di ba? At ano pa? Nakatanggap ng banal na espiritu, kaya kami magiging, doon nanggagaling yung authority namin, kaya kami magiging saksi mula Judea, mula sa Judea hanggang sa dulo ng daigdig. Yung isang espiritu sa inyo, saan galing? Succession. Wala tayong mabasang biblical yan. Di tama talaga. Nag-create na lang kayo ng sarili niyong pamantayan para kayo makaklaim na kayo ang iglesia ni Yahushua. Yun na po. Maraming salamat. Sige po. Maraming salamat. Thank you. Pwede na ako sa mga tanong. Yan. So maraming salamat sa iyo, Bro Mark Umbao, para sa iyong unang tindigan. Ayan. Okay, so dako na po tayo para sa ating 7 minutes. Ayan, napagtatanong ng ating affirmative side na si Brother June ng RCC. Okay, Bro June, ready na? Ready na po? Ready na po. Okay, teka lang yung aking 20 seconds. Okay, so kung ready na, 7 minutes, time is pasensya na po. Time is start now. Tanong. Unang tanong. Ang trabaho ba ng negative side ay kontrahin ang pahayag ng affirmatibo? Yes or no? Yes na yes. Dahil sa dalawa lang na poste yung tinayo mo, kahit sa 5 seconds, kaya ko nang gibain. Kaya sa maiksing oras, nagiba ko na siya. Kaya nagtayo na rin ako para matutunan din ng ibang nakikinig sa atin. Okay? Kasi dalawa lang yung poste mo hindi mababasa at hindi Next question tayo. Next question. Doon ba sa pahayag ko na walang mababasa sa Biblia na tatag ni Kristo ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church, nagiba mo, may naibigay ka bang verse o wala? Yes or no? Walang verbatim, word for word, wala. Yun ang nililinaw ko kanina, kung nakikinig po kayo, wala akong word for word. Pero verbatim, lahat ng katangian na ibinigay ni Yahushua sa iglesia, naganap po ng oneness born again. Okay, ng iglesyang pinanggalingan ko, itatawag mong Lord Jesus Christ Universal Ministry. Next question. Ay, next question tayo. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Nung itinayo ko na wala ding nakasulat sa history o anumang standard references na si Kristo ang nagtatag sa simbahan nyo, nakontra mo ba o wala? Yes or no? Nakontra ko dahil pinatunayan ko kami yung nagpatuloy ng iglesyang naitatag sa araw ng Pentecostes. Ginanap namin, ginanap nila. Ibinibilang sila sa mga nangangaligtas Ibinibilang yung mga yung gumanap ng nabautismo sa pangalan ni Yahushua na hindi ginagawa ng iglesia nyo.
Yes, Sunod next na question tanong. tayo. Kung totoong nakontra mo ang aking pahayag, bakit hindi ka nakapagbigay kahit isa lang na standard references para kumontra sa sinabi ko na walang nakasulat? Okay. Yun, tanong. Ang binigay ko, Acts Sagot? 2:38. Yun, standard reference yan, kaibigan. Kasaysayan ang Bible, Brother Rodolfo. Binigay ko yung araw ng Pentecostes. Nagpapatunay dahil ang totoong iglesia ni Joshua, yung sumunod sa mga ipinangaral ng apostol, hindi sa pangalan. According Next sa question. sagot mo, the day of Pentecostes, doon ba sa binigay mong sagot, nakasaad doon na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay tatag ni Kristo? Nandun ba o wala? Yes or no? Okay, wala. Categorical? Oo. Sige. Marami rin, Brother Rodolfo, maraming iglesyang napangalanan sa scripture na wala kang verbatim mababasa itinatag ni Joshua. Bigyan natin example, Brother Melchor. Brother Rodolfo, Mount Zion, People of God, Temple of God, House of God, God's Field. Wala kang mababasa yan. Tinayo ni Joshua yan. Wala. Pero hindi Next yan ang question pamantayan tayo. nga. Next question. Totoo bang naunawaan mo ang iyong trabaho bilang negative side? Naunawaan mo o Yes. wala? Yes, Yes, or no? yes, na uunawaan ko. Kaya yung dalawang posting mo, tinayo mo, nagiba ako na dahil ikaw mismo tanggap mo hindi pamantay na kailangan mabasa yung pangalan ng iglesia verbatim sa Holy Scripture. Ikaw mismo giniba mo yung sarili mo eh. Ikaw mismo ang Okay. nagiba sa sarili mo. Next question tayo. That is according to your statement. Pero uulitin ko, kukontrahin mo ba na walang mababasa sa Biblia na si Kristo ang nagtatag ng simbahan na inaaniban mo na bago lang lumitaw? Sangayon ka o hindi na walang nakasulat? Sang-ayon ako kung word for word. Ang linaw ng sagot ko, may mababasa implied, hindi word for word. Okay? Ngayon, kaibigan, wag mong gamitin yan kasi pag ginamit ko rin sa iyo yan, sasabihin mo, hindi rin pala pamantayan yan. Kaya kaibigan, ang tawag dyan sa fallacy na yan ay, nalimutan yung pala Next fallacy na yan. question. Next question tayo. Tanong. Sa dalawang tinayo ko using biblical and historical na gamit ang standard references, wala ka ni isa na nagamit para pangontra. Tapos paano mo nasabi na ginampanan mo ang trabaho mo bilang negative side? Sagot? Sagot. Okay. Yung unang understand mo, 'di ba, mababasa. Ikaw gumibasa sa sarili mo, sabi mo hindi mo pala pamantayan na kailangan mabasa. Yung sabi mong referensya, standard reference, Bible na nga ang ginamit ko, Acts 2:38. Okay? Acts 2:38, history ang scripture ay standard reference pagdating sa history. Okay? Malinaw. Yung Next standard question. reference mo, nasagot ko 'yon. Next question tayo. Yung Acts 2, chapter 2 na ginamit mo ngayon, yan ba ang iglesia kung saan ka member o hindi? Yes na yes. Kasi yung one is born again, yung Lord Jesus Christ Universal Ministry, hindi naman pamantayan yung pangalan, tama? Hindi naman pamantayan pala yung pangalan. Ang pamantayan, yung ginawa nila, yung katuruan nila, yung ipinangaral ni Yahushua, yung pala ang pamantayan yung nakaganap. O ngayon, sino ang gumanap? Oneness, born again, hindi RCC. Next question. Anong verses o bersikulo sa Biblia na pwedeng mabasa na yung simbahan nyo na bago lang sumulpot o lumitaw ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo? Isang verse lang. Okay. Sa ano yan? John 10:16. Ano sabi diyan? May unang kawan. Okay? May unang kawan yung Hudyo. Yung may pangalawang kawan, yung ibang kawan na pag-iisahin niya, yun yung born again na iduduktong kami saan? Sa punong ulibo. Kami yung punong ligaw na iduduktong sa punong ulibo na sa pag-iisahin daw at magkakaroon ng isang pastol. Okay? Yan yung katuparan namin. Okay, time is up. Okay, time is up na po tayo. Okay, ayan. So, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating affirmative side. At dako na po tayo para sa ating rebuttal round. Ayan. So, nasa rebuttal round na po tayo, okay? So, Brother June, ready na para sa rebuttal?
Okay? Ilang minutes po? 10 minutes po tayo. 10 minutes po? Ay, yes po, yes po. 10 minutes po Okay. tayo. Okay, so 10 minutes, time start now. Uulitin ko, magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood sa maginoong talakayan namin ng aking katunggali na si Brother Mark Umbaw. Mga kapatid, using logic po, one of the major branch of philosophy, kung saan tinuturo po sa atin na gumamit ng correct thinking, makikita po natin mga kapatid na ang trabaho po ng aking katunggali na si Brother Mark Umbaw ay hindi po niya nagampanan. Sapagkat ang ginawa niya, umabot sa bautismo, umabot sa kung saan-saan, umabot sa Eucharistia, umabot sa kung saan-saan na po, na dapat po nakafocus lang po sa main na topic namin kung saan na ay pinapatunayan ko na wala pong o hindi po tatag ni Kristo ang simbahan nila ni Brother Mark Umbaw kung saan since birth po ay siya ay membro according to him at ang head pastor nila ay ang kanyang father according also to his own statement. Now, ang hinihintay ko po na gawin ni Brother Mark sapagkat siya po ay nasa negative side. Nung sinabi ko po na walang mababasa sa Biblia na si Kristo ang siyang nagtatag ng simbahan nila na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church, hinihintay ko po na kontrahin niya po yun at sabihin niya, no, hindi, may mababasa. Yun po ang inaasahan ko kasi yun po ang trabaho ng negative side. At hindi po na magpatayo ng about sa Eucharistia, about sa bautismo at kung ano-ano pa na sinasabi ng ating kapatid na katunggali na Brother Mark Umbaw. Ang sa akin lang naman ay focus lang tayo sa tema. Inaasahan ko na may dala-dala siyang mga bala para pangontra sa aking sinabi na walang mababasa sa Biblia na si Kristo ang nagtatag ng simbahan nila ni Brother Mark na tinatawag na Jesus Christ o Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. At pangalawa, mga kapatid, ako po ay excited na makinig sa kanyang pamamaraan, paano gibain o kontrahin yung sinabi ko, mga kapatid, na wala po ni isa man lang na standard references na nagsasabi na ang simbahan nila ni Brother Mark Umbaw ay simbahan na tatag ni Kristo. Naghihintay ako na sabihin ni Brother Mark, hindi Brother John, mayroong standard references kung saan mababasa na ang simbahan namin na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay tatag ni Kristo. Yun po mga kapatid ang aking hinihintay sapagkat alam ko po na siya po ay nasa negative side. Ang trabaho po ng aking katunggali ay kontrahin po ang aking mga statement o pahayag. Ngunit ako po'y nagtaka sapagkat imbis na kontrahin niya po mga kapatid, gumawa siya ng ibang paksa kagaya ng bautismo, kagaya ng Eucharistia at iba pa. Kaya mga kapatid, dito po sa rebuttal ko, inuulit ko po, sana maunawaan ni Brother Mark Umbaw na ang trabaho niya ay nasa negative side. Payag naman ako magkaroon ng other topic, pero dapat tapusin muna natin ang temang ito na nagsasabi na patutunayan na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi, take note, ay hindi tatag ni Kristo. At dahil po ako ang sa affirmative side, at bilang affirmative side, sinasabi ko po sa inyong lahat, wala pong mababasa sa Biblia na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay tatag po ni Kristo. And again, wala pong mababasa na kahit isa man lang na standard references na pwedeng gamitin ni Brother Mark na patunay na nakasaad doon
na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay tatag ni Kristo, wala pong mababasa. Kaya hinihintay ko si Brother Mark, ang aking katunggali, na dapat ay kontrahin niya yun. Kasi ang trabaho niya ay nasa negative side at hindi ang lumika ng another paksa uusapin. Kagaya ng nabanggit niya na bautismo, Eucharistia at ano pa. Kasi as a debater, we need to follow the rules. The question must be direct to the topic. And ang topic po namin ngayon, mga kapatid, walang iba kundi ang patunayan na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi, take note, hindi tatag ni Kristo. Yun po ang affirmative side ko na pahayag o statement. Gamit ang dalawang basihan sa Biblia, kasi wala sa Biblia yon. Pangalawa, wala rin sa mga standard references. Dapat yun ang kontrahin ng aking katunggali. Dapat magbigay siya kahit isa man lang na verse in the Bible, mga kapatid, na mali ka, Brother John. Ang totoo ay may nakasulat. Alam nyo ba, mga kapatid, bilang nasa negative side, pangunahing trabaho ni Brother Mark ay kontrahin ang statement ko. Yun ang dapat niya bigyang pansin at bigyang tuon. Hindi ang lumika ng another na usapin. Kaya ngayon, pag siya ay nagtanong, dapat nakafocus lang doon, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gaya ng mga tanong ko sa kanya, na alam mo ba, naunawaan mo ba ang trabaho mo bilang negative side? Sabi niya, oo. May nakontra ka ba? Yun lang. Wala siya ni isang kinontra. Ang ginawa niya, gumawa na ng panibagong paksa. Kaya mga kapatid, sabi ng aking katunggali, doon lang daw ako na iikot-ikot doon sa pahayag ko. Of course, kasi ang trabaho niya is in the negative side. Kaya kontrahin niya kung paano niya gawin, problema na niya yon. Kasi sumang-ayon siya na siya ang sa negative side. Kaya dapat kontrahin niya ang pahayag ko na walang mababasa sa Biblia na si Kristo ay ang siyang nagtatag ng simbahan nila ni Brother Mark Umbaw na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. At walang mababasa kahit isa man lang na standard references na magpapatunay na si Kristo ang nagtatag sa Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Kaya doon ako paikot-ikot, kailangan yun gibain, kontrahin ng aking katunggali. Kung hindi niya kayang kontrahin, okay lang, at least marami ang nakakita, marami ang nakapanood na di niya kayang kontrahin, kaya baka mag-usap kami sa ibang paksa o ibang topiko. Kaya mga kapatid, ating hintayin kung paano kukontrahin ni Brother Mark kasi sumang-ayon siya na siya ang sa negative side. Kailangan talaga niya kontrahin ng aking statement. Yon mga kapatid, excited na ako. May 1 minute and 32 seconds pa ako para matapos. Uulitin ko, Brother Mark Umbaw, trabaho mo ay nasa negative side. Kaya kailangan mo kontrahin ang aking pahayag. You need to prepare na kung ano ang mga pamamaraan mo, bahala ka. Basta don't forget, ang main trabaho mo ay kontrahin ang pahayag ko sapagkat ikaw ay sumang-ayon sa ating topic na patutunayan na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi, take note, hindi tatag ni Kristo. Kaya, Brother Mark, start na, mag-isip ka na, paano mo kontrahin ang aking pamahayag, ang aking statement. Ito, I only have 43 seconds. Brother Mark, yan, inom ka muna ng tubig. Uubusin ko lang yung 37 seconds sa pagsabi. Brother Mark, don't forget yung main trabaho mo. Ang main trabaho mo ay negative side. Sige, Brother Mark, kontrahin mo yun at maghihintay ako kasi yun yung trabaho mo. Kung ano yung pahayag ko, yun ang kontrahin mo. Kasi nasa negative side ka. Kasi kung ako sa negative side, yun din ang gagawin ko. Kukontrahin ko ang pahayag mo.
Ganon kasi ang pagkakaunawa ko sa art of debate. Maraming salamat po. Wala na akong oras. Naghihintay ako, Brother Mark. Ikaw naman yan. Okay, so yan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Brother June. Okay, so dako na po tayo para sa ating 7 minuto na cross-exam para sa ating rebuttal round. Okay, so shoutout po tayo dyan sa comment section. Maraming salamat po sa mga nag-share. Thank you so much po. At okay, dako na po tayo para sa 7 minutes sa pagtatanong. Okay, Bro Mark, 7 minutes, time start now. Okay. I-refresh lang natin yung yung discussion, no. Gagamitin ko sa tanong, okay. Tama po ba ako, Brother Rodolfo? Naniniwala ka na hindi kailangan mabasa yung pangalan ng iglesia sa Holy Scripture? Hindi pamantayan yan para mapatunayan na yan ay iglesia ni Joshua? Tama po ba ako doon o mali? Sagot. Tama, may punto ka na hindi pamantayan ang pangalan, ngunit ito'y hindi pwedeng gamitin pangontra sapagkat ang iglesia nyo, Brother Mark, ay bago lang lumitaw na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yan po ang aking sagot. Next Okay. question. Ngayong tanggap mo, kaibigan, hindi pala pamantayan na dapat mababasa yung pangalan ng iglesia, gaya ng RCC, hindi rin nababasa sa Holy Scripture, okay? Tanggap mo na hindi mababasa, hindi pamantayan. Bakit yun ang ginagamit mong pamantayan para patunayan na yung Lord Jesus Christ Universal Ministry, hindi nababasa sa Holy Scripture, ay patunay mo na binibigyan mo ako ng burden na patunayan ko na dapat nababasa sa Holy Scripture, hindi naman pala yan ang pamantayan. Bakit? Saan mo hinuhugot yung kaisipan na yan? Okay? Bakit? Sagot. Sagot. Sige, Sagot. sagot. Kasi yung Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi pwedeng gamitin sa anumang bersikulo sa Biblia para maging pamantayan sapagkat bago lang kayo lumitaw at hindi kayo pwede mag-claim kahit anong verse in the Bible. Kasi nga, gaya ng sabi mo, Okay, next question tayo. verse. Next question tayo. Sunod na tanong. Anong patunay mo na yung Lord Jesus Christ Universal Ministry, anong patunay mo na sulpot sila dahil sa nagkaroon ng pangalan? Yun lang po ba ang pamantayan nyo? Oo, hindi? Oo or hindi? Yun ba yung pamantayan nyo? Sagot. Dahil sa Ako, pangalan? ang pamantayan ko yung pangalan nyo kasi yung pangalan nyo, kayo lang po ang gumawa niyan. Gaya ng sabi mo sa ating pahayag, sa ating talakayan dati, na ang head pastor po ay yung father mo. Hindi ko po gagamitin tong statement na to kung hindi ko po nakuha yung statement mo na ang head pastor nyo ay yung papa mo. Okay, next question tayo. Next question. Naniniwala po ba kayo nabanggit sa John 10:16, yung bawat kawan may kanya-kanyang head pastor, may kanya-kanyang pastor na kung saan pag-iisahin yun at magkakaroon ng pinaka-isa lang na pastor, yun ay si Joshua. Aware po ba kayo doon o hindi kayo aware doon? Again, brother. Oh, pa-stop. May time pause tayo. Sige, paki-rephrase. Okay. Aware po ba kayo, brother, nalalaman niyo po ba, brother Rodolfo, na yung bawat kawan na nababanggit sa John 10:16, yung bawat kawan may kanya-kanyang pastor yun, may kanya-kanyang head. At sabi doon, yung lahat ng kawan na yon ay pag-iisahin at magkakaroon sila ng iisang pastor. Aware po ba kayo doon o hindi kayo aware? Aware po ako sa Sagot. nakasulat sa John chapter 10 verse 16, ngunit 100% hindi po kayo yun sapagkat bago lang ang kawan nyo. Bago lang. Yun po, bagong lumitaw lang na pinangalanan ng Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun po ang sagot. Okay, next question tayo. Ano ba ang binabasihan mo ng bago? Yung pagkakabigay ng pangalan o yung aral na sinusunod ng kawan? Ano ba yung binabasihan mo na bago doon? Yung sulpot, yung pangalan na ibigay o yung katuruan na kanilang sinusunod? Alin po ba doon sa dalawa? Bago yung grupo nyo na pinangalanan ng Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. At yun ay hindi ang tatag ni Kristo sapagkat isang bisis lang nagtatag si Kristo at sinabi niya na no one can destroy the church founded by Him 2,000 years ago. Yun po ang sagot ko. Next question tayo. Okay.
ano ba ang pagkakaintindi mo sa iglesia ni Yahushua? Sekta or organization na kailangan mong umanib? O ito ay mystical body ni Yahushua na kung saan nakabase sa tama at totoo at buhay na pananampalataya? Alin sa dalawa ha? Ano ba yung pagkakaunawa mo dun sa iglesia ni Yahushua? Mystical body? Idiretso mo para hindi mo putol-putol. Okay, sige. Paki-rephrase uli, Bro Mark. Isang diretso lang Okay. yung pagtatanong. Okay. Okay, sige. Dalawang pagpipilian mo, Brother Rodolfo Yung ano ba ang pagkakaunawa mo sa iglesia ni Yahushua? Yung una, organization, sekta, grupo, organization, or ito yung pangalawang pagpipilian mystical body ni Yahushua kung saan nakadepende sa tama, totoo at tunay na pananampalataya. Alin po doon ang katawan ni Yahushua? Alin din yung iglesia ni Yahushua? Yung unang nabanggit ko, yung pangalawang nabanggit ko? Sagot. Ito po yung pagkaunawa ko. Yung group of people founded by Jesus Christ, yun po ang tunay na may dala-dala ng tamang turo. Yun po. Ang tunay na iglesia na founded by Christ, yun po ang may dala ng tunay na turo at hindi bago lang small pot. Okay, sige. Time is up naman na. Okay, sige. Time post tayo. Categorical Okay. po. Yun lang. Ayun. Categorical. Brother June, kapag may narinig ka categorical, sasagot muna tayo ng categorical, then magpaliwanag ng 20 seconds. Ano? Okay, so sige, paki-ulit. Categorical muna. Sige. Ulit yung tanong, Brother Mark. Ulit daw. Sige, nakastop Yung naman yung pagpipilian, time. may dalawang pagpipilian. Ano ba ang pagkakaintindi mo sa Diretso yung iglesia? tanong. Sige. Ano yung pagkakaintindi mo sa iglesia ni Yahushua? Ito ba ay organization, sekta, denomination, or grupo? Or ito yung pangalawang pagpipilian, mystical body ni Yahushua kung saan nakabase ang pamantayan, nakaayon sa totoo, tunay at tamang pananampalataya. Alin po doon yung katawan ni Yahushua, iglesia ni Yahushua? Alin sa dalawa? Ang tunay na katawan o iglesia na kay Kristo ay yung siya mismo ang nagtatag 2,000 years ago at hindi yun ang bago lang lumitaw na pinangalanan nyo lang na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Yun yung sagot ko. Okay. Hinahanapan mo ko ng talata na yung Lord Jesus Christ Universal Ministry tatag ni Yahushua. Ano naman ang talata mo na hindi siya tatag ni Yahushua? Ano yung talata mo naman na hindi siya tatag ni Yahushua? Hindi nga binanggit yan sa Biblia sapagkat hindi si Kristo ang nagtatag. Lumitaw lang yan, tapos na nagawa yung Biblia. Bakit pa isusulat? Ibig sabihin, kaibigan, yung mga hindi nabanggit yung pangalan walang talata na nabanggit yung kanilang iglesia, yung pangalan ng kanilang iglesia, hindi tatag ni Yahushua yun. Tama ba ako? Yan ang tinatayo mong paniniwala? Yan ba o hindi yan ang paniniwala tinatayuan? Categorical? Ang tinatayuan ko, yes, hindi lahat mababasa sa Biblia. Ngunit kung reperado sa paksa natin na ang Lord Jesus Christ Universal Ministry Church na simbahan nyo, yan ang hindi talaga totoo na tatag ni Kristo. Okay, next Sister, question tayo. wave ko na. Para ayoko na kasi magtanong nung naka-line up kong tanong kasi gusto niya yun lang yung sagutin ko yung tanong niya. Okay, sige. Wave ko na. Okay, sige. Yan. So, wave na daw. So, cancel na po tayo. So, dako na po tayo para sa rebuttals round. Ayan, rebuttal stand ng ating kapatid na si Bro Mark Umbao as negative po siya. Okay? So, Bro Mark, mute muna kita, Bro Jun, Okay. Okay, 10 minutes. Bro Mark, 10 minutes. Time is... Opo. Simulan kong gibain yung dalawang tinayo niya linawin ko lang. Siya mismo ang gumigiba. I-refresh ko yung ating mga nakikinig. Siya mismo nagsasabi niya hindi naman pala pamantayan. Ano pang gigibain ko? Hindi naman pala pamantayan. Na kailangan mababasa yung pangalan kasi yung inaaniban niya ng iglesia rin hindi na mababasa Kung hindi mababasa yung pangalan at tinanong ko pamantayan ba yung pangalan ng iglesia yan ay iglesia ni Yahushua, hindi rin naman pala Hindi mo pala basihan yung pangalan, hindi kailangan mabasa yung pangalan ng iglesia. Ano yung tinayo niya? Wala pala siyang tinatayo. Siya mismo, tumatanggap niya
Di ba tanggap na nga niya? Hindi ko na nga kailangan ayoko na nga masyadong maging sadista na talagang dapa na, aanuhin mo pa, didikdikin mo pa. Di ba parang alam mo namang hindi na nakatayo eh. Di, magtayo na ako para may matutunan yung mga nakikinig. Tapos sabi niya yung referensya siya ng standard reference. Eh bakit ang Bible hindi ba standard reference? Referensya, hindi ba yan standard? Ano yan eh, historical din yan. Di ba? Ano sabi dyan? Doon nagsimula, yung kasaysayan nga ng iglesia, doon mo nga talaga makikita ang kasaysayan ng iglesia, nasa scripture eh. Ano pa bang kulang sa scripture at naghahanap ka pa ng ibang referensya? Sabi nga doon, lahat ng nabautismo sa pangalan ni Yahushua, yung ibinigay sa Yahushua, naghumingi ng tawad, nakatanggap ng banal na espiritu, ibinilang sila saan? Sa nangangaligtas. Ano yung nangangaligtas? Katawan ni Yahushua. Ibinilang sila sa iglesia. Ang baliktad kasi sa kaiba natin pananampalataya, no? Sila kailangan nila umanib para maligtas. Kailangan nila umanib para maligtas. Mali. Kaya ka nasa iglesia kasi iniligtas ka. Yun yung osas, yung katiyakan ng kaligtasan. Meron bang bahagi ng katawan ni Yahushua na may impyerno pa? Meron ba? Kung ikaw, bahagi ka ni Yahushua, ng katawan ni Yahushua, hindi ka dapat maimpyerno. Wala nang paraan para mapahamak ka pa. Bakit? Bahagi ka na sa katawan niya eh. Daliri ni Yahushua, isasaw-saw mo sa impyerno? Diba? Kaya may katiyakan, may osas. Kaya ako nababanggit yung Eucharist kasi yan isa sa mga talatang nagpapatunay ng osas. Kasi ayoko naman ang pag-uusapan lang natin yung dalawang tinayo mo na dapa na nga, na doon na lang ako iikot. Sayang naman yung oras para sa mga nakikinig. Nalawakan natin, laliman natin ng konti yung pag-aaral. Laliman natin ng konti yung pag-aaral kasi dapat nating ma-discern, Brother Rodolfo, ma-discern kung ano ang katangian ng totoong iglesia ni Yahushua. Hindi yan organization na pag binautismuhan ng Yusanggol, binautismuhan, Katoliko ka na, bahagi ka na ng katawan ni Yahushua, kasinungalingan yon. Brother Rodolfo, hindi totoo yun. Dahil mystical body yan, may 2, 3 na nagtitipon sa pangalan ni Yahushua, nasa gitna siya. Okay? Yung mga nabautismo sa pangalan ni Yahushua, yun yung ibinilang sa iglesia. Kaya ka na sa iglesia, Brother Rodolfo, kaya ka na sa iglesia kasi ligtas ka. Tandaan mo ha, hindi para maligtas. Yan ang kabaliktaran ng nasa kabilang relihiyon na pananampalataya, kaibang pananampalataya. Kailangan umanib para maligtas. Okay? Hindi kami gumagawa ng kabutihan, wala kami sa ilalim ng kautusan ha. Gumagawa kami ng kabutihan ng kautusan dahil ligtas kami, hindi para maligtas ha. Yun yung wala sa yan yung pinagkaiba ng ating samahan. Okay? Kami may katiyakan, kayo tinatrabaho nyo pa yung kaligtasan nyo. Oo, tinatrabaho nyo pa. Kami, nasa amin na. Ngayon, dahil sa aming naramdamang pagmamahal, umaapaw na pagmamahal na naramdaman namin, na i-share din namin, umaapaw na yung pagmamahal na yun, na ibabahagi na namin sa kapwa namin. Yun yung kaibahan namin sa inyo. Oo, kaya hinihikayat kitang makabalik. Malaman mo talaga kung ano yung totoong iglesia, yung katangian ng totoong iglesia. Ito ba, bigyan ko ng diin to, Brother Rodolfo, multi ko itong nakalimutan kong bigyan diin to eh. Yung sabi mo kasi, pamantayan mo, hindi mababasa, etc. May grupo kasi na nagpapagaling sa Mark, na nagpapagaling sa pangalan ni Yahushua sa Mark 9:38 to 40, tsaka 9:49-50. Okay? Yan, hindi kasama ng mga apostol to ha. Kung yung iglesia mo succession, gigibain na itong talatang to kasi dito sa Mark 9:38 to 40 tsaka sa Luke 9:49 to 50 may nakita sila nagpapagaling sa pangalan ni Yahushua. May nagpapagaling, sabi ni Juan, sinasaway namin kasi hindi sumasama sa amin, hindi natin kasama.
Ibig sabihin, hindi succession ng apostol. Brother, tsaka tandaan mo pala, si Peter may asawa. Si Peter na inyong pinanggalingan, kinokonek niyo yung isamahan nyo, may asawa. Yung mga ngaral nyo, yung pinuno nyo ngayon ay walang asawa, hindi bawal mag-asawa. Talagang nakaka-ironical, napaka-ironical, no? Balikan ko ito Yung talatang binigay ko kanina, yung Mark tsaka yung Luke, nakita nila, kaibigan, no? May iba na hindi nila kasama. Hindi succession, Pero sabi ni Joshua, kung yan ay hindi laban sa atin, sila'y suma sa atin. Ibig sabihin, yung tatay ko, nangangaral ng isang Diyos, nangangaral ng bautismo sa pangalan ni Joshua, nangangaral ng osas na katiyakan ng kaligtasan, nangangaral ng pagmamahal sa kapwa. Wag magpailalim sa kautusan. Ano ba? Lahat ng katangian na pinapangaral ni Joshua na kung saan, Brother Rodolfo, kung saan, sabi ni Joshua sa Mark and Luke, sabi, kung hindi yan laban sa atin, yung turo, hindi laban sa atin, sila'y suma sa atin. Yung tatay ko na mayapa na, maselan pagdating sa ipapangaral niyang katuruan. Dapat ipinangaral ni Yahushua at ipinasa sa mga apostol. Ano sabi sa Acts 2:38? Hanggang 47, nanatili sa aral ng mga apostol. Ginawa ba ng Roman Catholic? Hindi. Oo, ang dami yung sacrament. Yung kautusan na nga, marami na nga dyan pinipace out. Ang nangyari pa sa inyo, nagdagdag pa kayo. Okay? Hindi kayo nanatili Yung nakatanggap ng banal na Espiritu sa Acts 1:8, yung pagbaba ng Holy Spirit, makakatanggap kayo ng banal na Espiritu, yun yung authority namin mangaral. Yun yung authority namin magpagaling. Yun yung authority namin mag-interpret ng scripture. Bakit? Dahil sa Holy Spirit na pinagkakaloob sa amin. Libreng hinihingi yan, hindi yan optional. Brother Rodolfo, hindi katulad sa inyo, umaasa kayo sa magisterium na kung saan kopya-kopya lang. Okay? Walang Holy Spirit. Sa amin, Brother Rodolfo, umaasa kami sa libreng kaloob ng banal na Espiritu. Okay? Yun yung authority namin para kami maging mga ngaral, apostol, obispo, maging evangelista. Yung iisang Espiritu, maraming kaloob. Yung maraming pangangasiwa, iisang Diyos. Okay? Malinaw yan, Brother Rodolfo, malinaw yan na hindi pangalan, ikaw ang nagsasabi, hindi pangalan. Kung iikot-ikot ka na lang dyan, ikaw mismo ang gumigiba sa iyong pamantayan. Tandaan mo, Brother Rodolfo, ikaw mismo ang gumigiba sa iyong pamantayan. Hindi na nga ako Tinanong ko lang sa'yo, ikaw na ang gumiba sa sarili mo. Tinatanong lang kita Umamin ka naman, hindi naman pala pamantayan. Ano ang pamantayan? Kung hindi yan laban sa atin, sumasa atin sila. Yung mga kawan na yan, maraming kawan, iba-ibang pastor. Pag-iisahin ko yan, magkakaroon sila ng isang pastor na si Yahushua. Bakit pastor? Isang aral, isang pangangasiwa, isang doktrina, isang practices, isang tradisyon, isang hindi bago, imbento, guni-guni, kung saan binase ang mga katuruan. Hindi ganun. Aral ni Yahushua na ipinasa sa mga apostol. Maraming salamat kaya ang papuri. Salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Umbaw. Ayan. Okay, para sa iyo nga rebuttal stand. Ako na po tayo para sa pagtatanong ng ating affirmative. Okay, Bro June, okay na, ready na? Paki-unmute po. Paki-unmute po para tayo ay marinig sa live. Yan. Okay, okay na. Yes. Okay, so yung akin 20 seconds. Wait lang. Okay, so dako na po tayo para sa cross-exam ng ating affirmative sa ating negative side para sa kanyang rebuttal stand. Okay, time start na, Brother June. Tanong.
Unang tanong, Brother Mark, yun bang tunay na simbahan na tatag ni Kristo ay pwede ring tawagin na one dahil iisa ang pananampalataya, paniniwala, body, one spirit, one body, one Lord. Pwede bang tawagin one o isa? Yes, sabi nga sa John 10:16, yes, yes ang sa categorical. Pag-iisahin nga sila eh. Iduduktong nga kaming mga ligaw na ulibo sa punong ulibo. Pag-iisahin talaga yan, kaibigan. Next Okay, question. next question. Sunod na tanong, pwede bang tawagin na banal ang iglesia na tatag ni Kristo? Pwede o hindi? Pwede. Kaya nga maraming naglabasan kung ano nung pangalan, 'di ba? Hindi, ulitin natin na hindi nga pamantayan, 'di ba? Nagka-agree na nga tayo, hindi na nga pamantayan ng pangalan. Okay, 'di ba? Agree na tayo doon, malinaw na 'yun. Wala naman hindi pamantayan ng pangalan, 'di ba? Next question. Okay, next question. Yun bang tunay na tatag ni Kristo ay nasa iba't ibang panig ng mundo? Yes or no? Yes na yes. May 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ni Yahushua, andun ang iglesia. Andun ang iglesia, hindi simbahan na bato. Linawin ko, ang katawan ni Yahushua hindi gusali, hindi batong gusali, kundi mystical body, spiritual body. Kung saan may 2, 3 nangangaral, nagtitipon sa kanyang pangalan, Next andun ang question iglesia. tayo. Next question. Nasa Biblia ba, Brother Mark, nakasulat na ang simbahan na tatag ni Kristo ay tatawaging universal? Mayroon o wala? Wala. Ang nasa talata, ang tatawag, yung ibang bansa, na iba't ibang bansa tatawag ng bahay panalanginan, hindi tatawagin universal. Kaibigan, linawin natin na, unawain mo yung talata, kaibigan, ang tatawag yung iba't ibang bansa. Hindi siya tatawag iba't ibang bansa o universal, hindi siya tatawagin. Tatawagin siyang Okay, next bahay question tayo. panalanginan. Sunod na tanong. So sangayon ka na tatawagin din siyang pangkalahatan. Sangayon ka, Brother Mark? Ako sa ngayon. Tatawagin siya ng pangkalahatan ng bahay panalanginan. Yung pangkalahatan, yung mga maraming tao, maraming grupo, maraming bansa, tatawag na bahay panalanginan sa tahanan ni Yahushua. Hindi siya tatawaging universal na para ipasok yung universal na yan. Kung saan ang Lord Jesus Christ, universal ministry, may universal din naman. Pero hindi namin kiniklaim yan. Napaka mahinang argumento yan. Next question tayo. Sangayon ka ba na ang tunay na tatag ni Kristo na simbahan ay apostolic din sapagkat nagmula din sa mga apostoles? Yes or no? Sangayon ka o hindi? Yes, tama. Malalaman mo ang totoong apostolic hindi doon sa pangalan. Nagkasang-ayon tayo dyan, kundi sa turo na kanilang sinunod galing sa mga apostol. Ngayon, peke yung pangalan apostolic pero iba yung tinuturo. Peke yun. Nagpapanggap yun na tupa pero mabangis na lobo yun, mabangis na lobo. Next question tayo. Nung sinabi mo ba sa akin na nagkawatak-watak ang inyong simbahan na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church, nagsinungaling ka ba nun o nagsasabi kang totoo? Mali. Objection ako brother assistant. Yes, objection. Correct ko lang yung napag-usapan namin. Sige. I-correct ko lang. Hindi nagwatak-watak. Nagtayo ng kanya-kanyang kawan. Kasi wala na yung father ko para mga siwa sa kanila. Okay? Wala na yung father ko, nagtayo sila ng kasari-sariling kawan. Pero hindi yon nagwatak-watak. Correction na. Okay. Sige. Salamat. Teka lang, nakaano siya, na praise. Mahina siguro yung ano niya. Rojun, mawawala siguro. Malalaglag to. Rojun. Yan, nawala na nga. Okay. Okay, so habang inaantay po natin yung ating kapatid na si Brother Rodolfo or Brother June, ayan, nalaglag po siya sa
Zoom. Okay, so naka-time post naman po tayo. 3 minutes and 11 seconds na lang. Nawala mo? Okay? Yes, Nawala? yes. Opo, opo. Medyo nawala ka, bro. Sige lang, yan. Iba na tuloy tayo ng ayos. Pero Pero okay na-stop lang yan. yung oras natin. Na-stop ba yun? Yes, naka-stop siya, naka-stop. Okay. Pwede na ba Okay, ako teka mag-proceed? lang. Okay, 3 minutes and 11 seconds. Okay, time resume. Sige. Nung nabanggit mo sa akin, Brother Mark, na nagkawatak-watak ang grupo nyo sa Lord Jesus Christ Universal Ministry Church, totoo ba yung sinabi mo o nagsisinungaling ka lang? Walang Sa katotohanan doon kasi nasa objection ko, kinurek ko yan. Hindi nagwatak-watak. Nagtayo ng kanya-kanyang kawan dahil nagbunga. Mali yung pagkaunawa mo nasira or nagkanya-kanya ng katuruan, hindi. Nagbunga yung kawan na tinayo, pinangasiwa ng tatay ko, nagbunga ng iba-iba pang kawan. Next question. Yun bang ibang-ibang kawan na sinasabi mo, the same name ba rin ba ang dala-dala nila? Lord Jesus Christ Universal Ministry Church pa rin ba o iba ng pangalan? Ibang-iba. O, kasi nga pamantayan natin hindi pangalan, tama ba ako? Kundi katuruan, katangian ng iglesia, hindi pangalan. Tanggap na natin, Brother Rodolfo, baka umiikot-ikot ka lang ha. Hindi natin basihan ng pangalan. Tapos sa pangalan ka na naman umiikot. Okay? Iba-iba pangalan na, pero katuruan isa. Next question tayo. Ang grupo nyo na sinasabi mo ang head pastor ay papa mo, yun ba ang simbahan na yan o grupo nyo nasa iba't ibang bahagi ng mundo? Yes or no? Yes. Ang born again, yung oneness born again, may mga nagtatrabaho sa iba-ibang bansa ang pananampalataya ay may isang Diyos na bautismo sa pangalan ni Yahushua, tumanggap ng Holy Spirit, nagbubunga ng pag-ibig. Yun yung mga Next question tayo. Next question. Brother Mark, I'm referring only to doon sa specific na grupo nyo. Yung specific na grupo nyo na tinatawag nyong Lord Jesus Christ Universal Ministry Church, nasa iba't ibang bahagi ba yun ng mundo? Yes or no? Ay no, hindi. Kasi hindi lang naman yung iglesia namin ang katawan ni Yahushua. Kasi ano bang naiintindihan mo sa katawan ni Yahushua? Organization? Sekta? Hindi. Lahat na may tama, buhay at totoong pananampalataya, yun yung katawan. Bahagi kami, yung Lord Jesus Christ Universal Ministry, bahagi ng katawan ni Yahushua. Meron niyang, parehas kami ng pananampalataya. Next question tayo. Next question. Lugar. Next question. Yung unang sagot mo ay yes, nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa pangalawang sagot mo, sinasabi mo naman na hindi, wala kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Saan ba doon ang, hindi naman sinasabi ko as mali, no? Pero saan ba talaga ang tamang sagot mo? Nasa iba't ibang bahagi o wala? Kasi magkaiba yung sagot mo. Pares tama. Magkaiba lang yung konteksto ng sagot ko. Pares tama, magkaiba lang konteksto. Kasi yung unang konteksto ng sagot ko, yung oneness born again. Yung pangalawang sagot ko, yung Lord Jesus Christ Universal Ministry. Pares tama yun. Okay? Pares tama, iba lang ang konteksto. Next question. Wala nang oras. Okay, wala nang oras. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Rodolfo. Ayan, para sa yung cross-exam sa ating negative side. Okay, so, ayan, shoutout po tayo kay si Stacy Dandoy, ayan, si Rohari nanonood, at si okay, so hindi ko mabasa yung pangalan niya. Okay. So, maraming salamat po sa iyong pagtatanong, brother. At dako na po tayo para sa ating final conclusion. Okay? So, mauna po dito yung ating kapatid na si Brother Mark Cumbao na mag-conclude. Okay po? Okay, ready na, Bro Mark? Sige po, start po ako. Okay, time start now. Okay, malinaw no, na hindi na nakatayo yung kanyang stand, yung kanyang pinatutunayan, hindi na nakatayo kasi siya mismo ang gumiba.
umiikot uli siya sa pangalan. Di ba nga po, Brad, hindi na nga natin pinagtatalunan na hindi na nga pa siya pamantayan na yan ay iglesia dahil sa pangalan. Yan yung iglesia ni Yahushua dahil sa kanyang pangalan. Hindi. Hindi na nga. Pares nga rin tayo may universal, oh. Pero kiniklaim ko ba yung universal dahil pares ka tayo may universal? Hindi nga. Oh. Bakit hindi ko kiniklaim? Kasi napakahinang argumento yun. Ang tatawagin ng yung tahanan ng ating Diyos, tatawagin bahay panalanginan. Bahay panalanginan ang tawag. Ano sino tatawag? Yung iba-ibang bansa, yung pangkalahatan, yung maraming tao, iba-ibang lugar, iba-ibang lahi ang tatawag ng bahay panalanginan sa bahay ng ating Diyos. Hindi ko na nga yan kiniklaim kasi nga kahit may universal din sa pangalan ng simbahan namin, hindi ko na kiniklaim. Tapos, hindi pala naiintindihan ni Brother Rodolfo na ang katawan ni Yahushua, hindi organization na nasa birth certificate mo lang, Roman, Catholic, Christian. Christian ka na. Bahagi ka na ng katawan ni Yahushua. Wala kang mahahanap na talahatang gano'n ng patunay. Na ikaw ay nasa iglesia dahil binautismohan ka nung sanggol ka sa inyong samahan. Walang gano'n. Ang pamantayan ni Yahushua, sabi sa kinaligtas, sa iyong pananampalataya. Kanino? Sa kanyang anak. Pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Na buhay, totoo, at tunay. Tamang pananampalataya. Yun yung para maibilang ka saan? Sa kanyang iglesia. Kasi ligtas ka na. Kung bahagi ka na ng katawan ni Yahushua, halimbawa ako, Brother Rodolfo, nasa daliri ako. Hindi na kailanman idadampi yung daliri ni Yahushua sa impyerno. Kaya guaranteed, may katiyakan na aking kaligtasan. Kasi bahagi ako ng katawan ni Yahushua sa 1 Corinthians yan, 10:4 yata, 10:3 to 4 yata na magkamali. Naging bahagi tayo ng kanyang katawan. 10:12 yata, hindi ako magkamali. Basta nasa Corinthians yan. Yung katawan ni Yahushua naging kabahagi na tayo kasi namatay. Ano yung namatay? Yung physical na natin eh. Di ba? Kaya nga born again kami, Brother Melchor Brother Rodolfo. Kaya kami tatawag na born again. Namatay na kami sa laman eh. Oo, namatay na kami sa laman, binuhay na kami sa espiritu, naging kabahagi na kami ng katawan ni Yahushua sa espiritu. Naging kabahagi kami sa kanyang kamatayan nung namatay si Yahushua sa physical na laman. Naging kabahagi na kami, kaya patay na kami sa laman. Yun yung born again, yung kampanangakan sa tubig at espiritu. Meron po bang nasa katawan ni Yahushua na hindi born again? Oh. Kung lahat born again, tama yung iglesia inaanibang ko. 'Di ba? Kasi born again ako, ipinanganak na ako sa tubig at sa espiritu, naging kabahagi ako ng kanyang katawan. Ngayong bahagi na ako ng kanyang katawan, Brother Rodolfo, hindi na ako mapapahama. Kaya may osas kaming pananampalataya. Kaya, ito, ano ba yung mga, gusto ko kasing bigyan diin tong, kaya mahirap pag maraming Diyos talaga. Tingnan mo, pag Trinitarian, hindi magamit yung iisang pangalan ni Yahushua. Bakit? Kasi kulang yung pangalan ni Yahushua, wala yung pangalan ng Ama, walang pangalan yung Holy Spirit. Bakit? Nung nagbautismo ba kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Holy Spirit, may nabanggit kayong pangalan? Wala naman kayo nabanggit na pangalan di napaka-worse na bautismo yun. Ang utos doon, bautismo sa pangalan ng Ama. Alamin mo yung pangalan ng Ama. Bautismo sa pangalan ng Anak. Alam natin ang pangalan ng Anak. Bautismo sa pangalan ng Espiritu. Wala tayong mahanap na pangalan ng Espiritu. Paano kayo mababautismuhan? Kasi yan ang panluloko ng Diablo pag Trinitarian ka. Yan ang panluloko ng Diablo. Kay Yahushua sa Colossians 2:10, you're complete in Him. Kompleto ka sa Kanya. Wala kang kulang. Kompleto ka kay Yahushua. Ano ba hinahanap mo? Sabi nga ni Felipe, pakilala mo sa akin, Ama. Sapat na sa akin. Tagal mo na ako kasama. Hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Ano ba hinahanap mo? Walang kulang kay Yahushua eh. Hindi nyo nagamit yung nag-iisang pangalan. Yan. Sige po. Maraming salamat. Okay, so time is up. Ayan.
Maraming salamat sa iyo, kapatid na Brother Mark Umbao, para sa iyong final conclusion. At syempre, dako na po tayo para sa ating kapatid na si Brother June ng RCC para sa kanyang final conclusion, okay? So, 5 minutes, time start now, Brother June. Again, magandang gabi sa ating lahat. No? Ako po, si Brother June Calunya, former pastor and TV evangelist, na ngayon po ay proud member ng Catholic po. Sabi ko po kanina sa pahayag ko as affirmative, walang mababasa sa Biblia na ang tatag na si Kristo ang nagtatag sa Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Sinasabi niya hindi batayan yung pangalan, pero I am referring o referado po yon sa grupo nila. Ginamit ko lang yung pangalan para ma-recognize na ang gusto kong malaman, yung grupo ba nila ay nasa Biblia ba? Yun po ang gusto ko pong bigyan diin kanina. Kaso lang, itong aking katunggali na ang trabaho niya ay in negative side, dapat kontrahin niya. Hindi naman niya nakontra eh. Pangalawa, sabi ko, walang mababasa sa standard references na si Kristo ang nagtatag sa Lord Jesus Christ Universal Ministry Church. Again, I am referring sa grupo nila, not only sa name, kasi yung name, ginamit yun para ma-recognize yung grupo nila. Naghihintay ako na gumamit siya ng mga referensya para kumontra sa pahayag ko. Wala nga siyang nagamit kahit isa. Ang ginawa ng aking katunggali, ito si Brother Mark, bumunta siya doon sa bautismo, Eucharistia, hanggang umabot sa Trinity at kung saan-saan. Dati po, sa active pa ako na debater po ng Catholic Church, kung ano po yung main na topic, doon lang po dapat iikot yung usapin. Tapos, pinagbigyan ko kasi parang hindi na makontra lahat. So, ginawa ko, tinanong ko na lang siya. Hindi po topic na patunayan ko na the Roman Catholic Church, na One Holy Catholic Apostolic Church, ang tamang simbahan, ang tunay na tatag ni Kristo, hindi po yun yung tema namin. Pero sinubukan ko po siyang tanungin na sang-ayon ka ba na ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo na pwedeng tawagin na one, sapagkat iisa ang pananampalataya, one body, one spirit, one Lord. Sang-ayon si Brother Mark doon. Sabi ko sa kanya, pangalawang next na tanong, sabi ko, pwede bang tawagin na banal? Kasi sa atin, tinatawag na one, holy. Banal, sabi niya, sang-ayon din siya. Sabi ko, sa next na tanong ko, sang-ayon ka ba na ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo ay nasa iba't ibang panig na mundo o pwedeng tawagin na universal o Catholic? Sang-ayon din siya. Sabi ko, pwede rin ba tawagin na apostolic sapagkat nagsimula din to sa panahon ng mga apostoles? Sang-ayon din siya. Kumbaga, sang-ayon siya na ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo ay one holy Catholic apostolic. Bagamat hindi topic namin na patunayan ko yun. Sinubukan ko lang tanungin pero sang-ayon siya doon. Now, kasi sabi niya, universal din sa kanila. Tinanong ko, yun bang grupo nyo, universal din? Sabi niya, hindi. Kaya nga, kahit pag gumamit sila, may pangalan silang universal, pangalan lang yun. Pero hindi yun ang grupo nila na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kasi nga, di ko pa nga tinanong, yung bang grupo nyo, nasa Roma, kasi sa Bible, may nakasulat, sa Roma 16:23, Universal Ecclesia, Universal Church. Pero yun ang sulat ni San Pablo para sa iglesia na nasa Roma. Di ko na nga lang tinanong kung may iglesia ba sila, connected ba sila sa Roma. Kasi alam ko, dito lang sila, head pastor nga nila, papa niya eh. Since birth niya, member siya doon. Kaya ang dami kong pwede itanong pero hindi ko na itinanong kasi nakasanayan ko kung saan ang paksa namin, doon ako iikot. Bakit pa ako gagawa ng panibagong paksa? Iyon ang napag-usapan namin. Marami pa akong pwede itanong para ipakita ng malinaw na yung simbahan nila ni Brother Mark na tinatawag na Lord Jesus Christ Universal Ministry Church ay hindi talaga tatag ni Kristo kasi nga wala sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi nga connected sa apostol na grupo o mga apostoles. Kaya mga kapatid, ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo, bagamat hindi topic na patunayan ko na One Holy Catholic Apostolic Church ang tunay na iglesia, pero at least man lang sa tanong ko sa kanya kanina, sumang-ayon siya. At doon naman sa trabaho niya bilang negative side na kontrahin yung pahayag ko.
na yung grupo nila ha, ginamit ko lang yung pangalan nila to identify na grupo nila ay wala talaga sa Biblia. Kasi yung grupo nila, bago lang, sulpot lang. Wala talaga yan sa Biblia. At saka wala din sa mga standard references. Yun ang naitayo ko na hindi niya nagiba. Maraming salamat po, mga kapatid. Okay, so thank you so much, Brother June, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, napakabait. Ayan. So, binigyan tayo ng isang napakagandang debate. At ito po ay isang payapa at maayos. Okay? So, hindi po nahirapan ng moderator. Okay? So, thank you. Maraming salamat po sa inyong dalawa at talagang bahala na po yung ating mga nanonood kung sino yung mga mas sounds, 'di ba? Sabi nga nila yung pinaka-convincing. Ayan. So, thank you. Maraming salamat at syempre bago po tayo magtapos, bigyan ko po uli kayo ng tig-isang minuto para sa mga gusto nyong pasalamatan or meron kayong mga gustong i-promote or meron kayong next debate na kahit hindi po dito sa platform na 'to, puwede niyo pong i-announce, okay? So, tig-isang minuto po, okay. So, unahin naman natin si Brother Mark, ayan. Okay. Mapagpalang gabi. Okay, maraming salamat ulit sa pagkakataon na nabigyan ako ng pagkakataon, ng oras para papurihan ang ating nag-iisang Diyos. I-announce ko lang po na may debate po pala ako sa platform ni ni paano to? Sino kandidato ko? Hindi, sa pangalan nito. SDA siya. Pangalan nito. Nalimutan ko. Melvin, yan, Camora. Melvin Camora. Ayun. Oo. Sa sino talagang nakatupad ng August 1, August 1, kung sino talaga nakatupad ng Sabat. Tapos, Okay. ang tawag ito, ayun, tapos, sisnad pala, mayroon kaming napag-usapan na Bible alone uli ang next topic namin ni kung ano yung araw na pwede schedule nyo kami, message nyo kami kung ano yung available na araw para sa amin uli ni Brother Rodolfo, Bible alone. Bible alone. Sige. I-message ko kayo pareho kung ano yung available kasi sinusulat ko dito. Okay, so maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Bro Mark at syempre kay Brother June. Ayan, so isang minuto ng pasalamat or announcement. Sige po. Maraming salamat sa mga taong involved sa debating to, no? For how many years nag-stop ako, tapos ngayon is the first time na bumalik. Maraming salamat Sister Nad. Maraming salamat Brother Mark Umbaw, isang matinoong katunggali. Maraming salamat. Ako po ay nagpapasalamat din kay Sister Angie kasi siya yung nag-invite sa akin para makasali sa ganitong gawain, no? At saka nagpapasalamat din ako kasi may tumulong din sa akin para ma-refresh yung skills ko sa debate, si Brother Noel Paisunis, no? Yung kasamahan ko sa CFLAM. So, maraming salamat Brother Noel. At saka maraming salamat sa lahat kay Brother Mel. Brother Mel, maraming salamat. At naging parte ako ng grupo ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat, no? So sa susunod next time Brother Mark, doon tayo sa sinasabi mo na Bible alone kasi yan din yung paniniwala ko dati, sola scriptura. So hintayin lang natin kung ano yung skid na mabibigay sa atin ng platform na to ni Sister Nad. So maraming salamat. God bless us all. Proud okay, sir. Yeah, amen. So maraming salamat po sa iyo, Brother June. At syempre po yung ating kapatid na si Brother Mark Umbaw. Okay, so kanina po kasi may nakita ko sa comment section. So hindi na nga daw siya. So yung nabanggit ni Brother Mark. Okay, so dito naman po doon sa isang platform na parang hindi na nga siya open doon. So alam mo na yung Bro Mark, dito po kahit sino, ano ka man, wala po kumbaga inopen po namin ito hindi lamang po para sa mga Catholic, kung hindi sa mga kapatid din po natin na katulad ni Brother Mark. Kaya ano pa man po siya, ano man yung
parang pintas sa kanya, wala po sa amin yun. Basta gusto nilang idaos dito yung kanilang debate, walang problema po. Okay? So, yan. So, maraming salamat po at ayan. Siyempre, Ma'am Angie, ayan, lumabas na si Cynthia at sa lahat po ng nag-share. May mga sharer po sa ating live, itong debate na to. At ayan, si Brother Winnie Bonilla, Ibe, ayan, abangan nyo po. Sa Sunday, meron po silang debate. So medyo napuno po tayo kasi ng debate ngayon. Okay, pero siguro itong week na to, by next week siguro may isasalang ko uli kayo. Ano? Okay, hanapan natin yun ng oras at ng araw. Okay, so maraming salamat at congratulations po sa ating dalawang debatista at napaka-payapa at maayos na debate ang ipinakita po sa atin. Okay? So thank you at God bless us all po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po.